At sa ibang balita, natuntun na ng Philippine Animal Welfare Society ang address ng may-ari ng sasakyan na nakunang may kargang aso na itinali at isinilid sa sako. Pinagpapaliwanag ng POS ang may-ari na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Animal Cruelty Act. Narito po ang report. Ito ang umikot at naging usap-usapan sa mga social networking site kamakailan. Kahabag-habag na larawan ng asong nakatali ang nguso, nakasilid sa sako at nakasabit sa likod ng isang sasakyan. Ang may kuha nitong si Decibel ipinadala din sa Uscoop ang litrato. Since dala ko yung camera during the time, I took pictures of the dog and the car as well, including yung plate number niya. And then pumunta kami sa police station. But before arriving there sa place ng police, nakita namin na may babae na nag-report. Nasaksihan din ni Decibel ang pahirapang pagsagip dito ng mga otoridad. They were trying to untie the dog since super higpit. Hindi ko super higpit kasi dun sa loob ng sako, naka-chain pa yata siya sa loob. Aside from the rope na nakatali sa neck at saka sa mouth niya. Nakarating sa kaalaman ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang sinapit ng kaawa-awang aso. Kaya gamit ang nakunang plate number, tinrace nila ang address. Napag-alamang sa Quezon City ito nakarehistro. Pero wala ang may-ari kaya't isang letter of notice na lamang ang iniwan nila para pagpaliwanagin ito sa ginawang pagsabit ng aso sa likod ng kanyang sasakyan. Ayon sa POS, posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Animal Cruelty Act ang driver o may-ari ng sasakyan. Para sa saksi, Katrina Sod nag-uulat.